Nasira ko nga yung ginagamit naming poso sa bukid kaya dito nga ako napalaba at napaligo sa flowing. Napakaganda naman ng umaga ko dahil pagkagising ko nga inuna kong puntahan itong tanim kong kalabasa at makita ko nga na napakaganda na nga niya at nakabuka na nga rin ang bulaklak. Nakakatuwa nga lang din dahil kahit hindi pa nga ganun kalago ang mga dahon nito at bagin ay meron na nga siya agad bunga. May nag-comment nga dun sa pinas ko na video na kailangan ko daw i-pollinate o suklutan itong bulaklak na may kasamang bunga para nga daw magtuloy ang bunga niya, kaya ito nga ay gagawin ko na. Kung nanonood nga kayo ng vlog ni Nanay Mayet na nanay nga ni Kuya Ran, ganito nga din yung ginawa niya sa mga bulaklak ng kalabasa niya na may kasamang bunga. Sa mga hindi nga po nakakaalam, may dalawang uri po ng bulaklak ang kalabasa. Merong tinatawag na babae at meron ding lalaki. Yung lalaki nga ay siya yung walang kasamang bunga at yung babae naman siya yung may kasamang bunga. Pansin nyo minsan yung tanim nating kalabasa kapag namunga na nga ng marami, hindi nga tumutuloy lahat ng bunga niya. Karamihan nga sa bunga ay nabubulok lang. Dati kasi nung hindi ko pa alam yung ganitong pamamaraan para magtuloy ang bunga, hindi ko nga ginagawa. Kaya yung mga bunga nga ng dati kong tanim na kalabasa ay hindi nga nagtutuloy. Kaya ngayon na alam ko na, siguro naman ay may maaani na nga ako na kalabasa. At tignan nyo naman itong tanim kong pechay dito sa gulong, o napakaganda. Meron nga akong nabasa sa comment na gandahan niya nga itong tanim kong pechay dahil kakaiba nga daw yung variety nito, hindi nga daw patulis. Meron kasing pechay na mapapayat nga lang dahon at parang patulis. Ito kasing tanim kong pechay ay pabilog nga ang dahon niya. At ito naman yung tanim kong talong. Kung naalala nyo nga yung in-upload ko na tips na pinutulan ko nga ito ng talbos. Umabot nga yun ng 1,000,000 views kaya talagang natutuwa nga ako at marami nga din na-inspired. Sabi nga nila ay gagayahin daw nila. So kamusta naman po yung mga tanim nyong talong ngayon? Marami din po bang tumubo na sanga at ganito rin po ba kaya kalalago? Ito naman po yung update sa tanim kong 1,000 finger banana. Paunti-unti ay bumubuka na rin yung dahon nito, kaya ibig sabihin ay buhay na rin siya. Ito naman po yung panibagong tanim ko na siling panigang. Medyo may karamihan na rin siya ng sanga dahil pinutulan ko nga rin ito ng talbos, kaya kahit mababa pa lang ay makapal na rin ang dahon at sanga niya. Napakabilis nga lang din ng siling panigang. Ngayon nga ay namumulaklak na rin siya at may mga palabas na nga rin na bunga nito. Ito naman yung tanim kong okra, nag-uumpisa na rin siyang mamunga kahit napakababa pa lang. At ito naman yung tanim kong kulay violet na sitaw at ayan nga, nagsisigapang na rin sila, parang kailan lang may aanihin na rin tayo dito. Nagtanim nga ulit ako ng panibagong okra para pagpalipas na nga yung una kong tanim ay meron ngang kapalit. Ito naman yung tanim kong kulay violet na kamote at malalago na nga rin sila. O, ito po yung binigay sa amin na relief goods nung may bagyo. Nasarapan ko kasi yung kamote na yun dahil kakaiba nga siya at manamis-namis nga ang lasa. At dahil hindi ko nga alam yun kung saan ko mabibili kapag napapakain nga ulit ako nun, kaya ang ginawa ko, nagbawas nga ako ng 2 piraso at itinanim ko nga. Nagtanim rin pala ako ng panibagong alugbati. Ito nga yun. At ito naman yung update sa tanim kong ampalaya at malalago na nga rin ang mga dahon nito at gumagapang na nga rin. At nakapabuhay na nga rin pala ako ng panibago kong tanim na patola. Ito nga yun. At yung binhi nga nito ay nanggaling sa una kong tanim na patola. Kaya ang bunga nito ay magiging maganda rin. Natutuwa nga ako dahil kahit nasira ng bagyo yung una kong tanim na patola ay nakapabinhi pa rin ako, kaya ay handi na nga ako bumili ng binhi. At ito naman yung binili ko, nakalimutan ko na kung anong tawag dito. Malalago na nga rin siya, parang kailan ko lang ito binili. Maunti nga lang ang dahon niya. Bali ang purpose nga daw nito ay pwede rin ihalo sa mga niluto natin. Siya nga'y magsisilbing pabango. Update naman po ito sa mga tanim kong sitaw. Ayan o, ang gaganda na nga. Ito pala yung sitaw na haba. Yan talaga yung inaabangan ko dahil napakasarap niyan ilaga at i-adobo. May mga nabuhay rin pala sa sinabog kong saluyot, kaya ayan, pwede na nga rin kunin. Yung tubig ay pakukuluan mo nga lang yun at lalagyan mo ng bagoong, tsaka mo ihahalo itong saluyot sa sitaw na pinakuluan. Naku, napakasarap nun. Yun ang hinahanap-hanap kong luto ng Ilocano. Ang bilis lang din talaga lumago ng tanglad. Parang kailan ko lang ito itinanim at pagkakatanda ko nga ay isang puno ko lang talaga nung itinanim ito. Pero ngayon, tignan nyo, ang kapal na nga. Malaki na rin yung tanim kong upo at gumagapang na nga rin. Pansin nyo, tinaniman ko nga ng tanglad sa mismong puno ng upo. Ang upo kasi ay lapitin nga yan ng insekto.
Yan nga ang magsisilbing insecticide niya. Bali takot kasi ang mga insekto dyan sa amoy ng tanglad. Ito naman yung bagong lipat kong petchay dito sa mga plastic bottle. O tignan nyo, buhay na nga rin dahil napakaganda nga ng lupang ginamit ko dito at maulan rin. Gusto kasi ng petchay sa mga mabubuhagag na lupa. Gusto rin ng petchay ay lagi silang nababasa. Mabilis nga silang lumaki kapag laging basa yung lupang pinagtaniman nila. Hindi ko na malayan yung tinusok kong sanga ng malunggay dito sa lupa. O tignan nyo, malago na nga rin yung mga dahon. Ang malunggay talaga kahit ipatong mo nga lang yan sa lupa ay tutubo na. Nagtanim din ako ng kangkong dito dahil bukod sa pangsigang, kapag napapakain nga ako ng kangkong chips, ayan, may pagkukunan nga lang din ako pag gusto ko magluto nun. Ito naman yung siling Taiwan o siling labuyo. Ay, labuyo pala. May kahirapan nga rin itong pabuhayin kaya sobrang natutuwa din ako dahil nakapabuhay nga ako at tignan nyo, makapal nga rin ang bunga. Buhay na rin pala yung basta-basta ko lang itinanim na sibuyas. O tignan nyo, ewan ko ba kung ano yung tanim natin na basta-basta lang, yung pa yung tutubo. Naparami nga yung isinabog kong petchay kaya ayan, sa mga gustong humingi, sa malalapit dito sa akin, pwede po kayo bigyan. Buhay na rin yung tinusok ko dito na, ewan ko, nakalimutan ko anong tawag dito. Basta nung mga bata pa kami, ang tawag namin dito ay strawberry. Buhay na rin pala yung tinanim kong pinya. Alam nyo, gulat na gulat nga ako dahil nakapabuhay nga ako ng repolyo dito. O tignan nyo, sinubukan ko nga lang magtanim nito kung mabubuhay. Sinubukan ko rin pala magtanim ng sibuyas dito sa katawan ng saging dahil matubig nga rin ito. Gusto nga rin ng sibuyas yung sa tubig, na bubuhay nga rin sila. Mas mabilis kasi silang mag-ugat pag nakapatong nga sila sa tubig. Mga bottle kasi sana ang gagamitin ko, kaso nga wala ako nun, kaya sahan na lang ng saging ang naisip kong gamitin. Bali dyan ko na nga muna sila pauugatin, tapos kapag maugat na sila ay lilipat ko na lang sila sa lupa. Kinahaponan nga ay naglaba ako. Bali ito nga palang mga labahin ko ay kinusot ko na nga ito dun sa bahay, kaso nga lang nasira ko nga yung poso dun nung magbabanlaw na ako, kaya pumunta nga ako dito sa flowing. Siguro nga dahil may katagalan na rin yung poso na ginagamit namin dun sa binabantayan naming bukid, kaya yun pasira-sira na nga din. Minsan namamatay nga rin siya, kailangan pang buhayin. Yung lalagyan mo pa nga yun, bubusan mo pa nga yun ng tubig bago mabuhay. Kanina nga kasi nabigla ko yata, napalakas yata yung bomba ko, kaya ayun, nasira. Kahit lagyan ko nga yun ng tubig ay hindi, ayaw nga niyang mabuhay. Tanggal kasi ata yung tinatawag na sapita, pero sinubukan ko naman ayusin, yun nga lang hindi ko talaga nakinayanan. Hindi ko na nga rin nakuhanan ng video dahil maulan nga ng mga oras na yun. Minamadali ko na nga rin yung mga labahin ko. Ganito pala yung ginagawa ko dahil single nga lang yung motor ko, ganyan nga yung ginagawa ko para madala ko yung mga labahin ko kahit marami. Ito rin talaga yung kagandahan sa motor na ganito, pwede mo nga paglagyan ng marami sa harap. Dahil hindi ko nga mahawakan habang nagdadrive yung laundry basket, ayan, sinabit ko na nga lang din sa crash guard. Hanggang dito na lang din po muna ang video. Maraming salamat po sa panonood.